ba'y kagalingan sa karamdaman? Pagod ka na ba sa problema mong dinadala? Nais mo ba ng buhay na mapayapa? Ang landas mo ay nais mong itama. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya'y mananalig. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya'y magtitiwala. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya ka lalapit. Sa Diyos walang imposible. Nais mo ba na ikaw ay pagpalain? Biyaya ng Diyos, dadaloy ng lubos-lubos. Hanap mo ba ang tunay na kasiyahan? Pag-ibig ng Diyos ay nais maranasan. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya'y mananalig. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya'y magtitiwala. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya ka lalapit. Sa Diyos walang imposible. Good morning everyone! Hallelujah! Purihin ang ating dakilang Diyos sa umagang ito mga kapatid. Muli po ay naririto ang programa ng Sa Diyos Walang Imposible. Nais mo ba ng buhay na mapayapa? Ang landas mo Araw po ng Sabado mga kapatid, hallelujah! Kaya isang mapagpalang araw ng Sabado sa lahat ng ating mga kapatid, Luzon, Visayas at Mindanao, at maging sa iba't ibang panig ng mundo. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya'y magtitiwala. Sa Diyos walang imposible. Maganda ang sikat ng araw sa oras na ito, subalit may mga kababayan po tayo na kailangan po nating tulungan at ating pong ipanalangin. Ito pong lugar ng Cagayan, mga kapatid, na tuloy-tuloy pa rin ang paglalim ng tubig sa kanila sa dahilang yung Magat Dam po ay patuloy na nagpapakawala ng tubig, kaya sila po ay nangangailangan ng tulong. Sa lahat po ng mga nakaririnig nito mga kapatid, baka po kayo may mga kamag-anakan sa Cagayan Valley. Praise God. Nawa ang Diyos sa kanyang kahabagan ay patuloy silang ingatan ng Panginoon, ha? Kaya tayo nananawagan sa lahat ng mga may kinauukulan, sa lahat po ng mga pinuno at leader po ng ating pamahalaan. Ang ating pong mga kababayan sa Cagayan ay nangangailangan po ng tulong. Hanap mo ba'y kagalingan sa karamdaman? Pagod ka na ba sa At dahil nga po problema mga mong kapatid, dinadala? tayo ay dumaan sa ilang sunod-sunod na bagyo. Ang ating pong mensahe ngayon ay may kaugnayan po sa bagyong ating pinagdadaanan, ha? Ang landas mo ay nais mong itama. At nawa ito'y makapagbigay sa atin ng inspirasyon at makapagbigay sa atin ng kalakasang espiritual. Kung sa Kanya'y mananalig. Sa
Diyos walang Hapon imposible. po, may mga kapatid tayong hindi nakapakinig ng programa sa kadahilan ng wala pa ho silang mga kuryente sa kanilang mga tahanan. Ngayon po meron na, kaya praise God, atin pong i-share, ibahagi po ang programang ito sa ating mga kapatid. Imposible. Nais mo ba na ikaw Kaya sa lahat ay po ng mga nakahiga pa mga kapatid, alam ko po na tayo po ay dumaan sa napakaraming araw ng pagpupuyat dahil po sa bagyo. Pero subalit, ngayon pong oras na ito ay panahon upang tayo po ay magsigising na at tayo po ay maghanda na sa ating pong pagkaing espiritual. pag-ibig ng Diyos ay nais Tingin po maranas. muna natin ang ating mga kapatid. Ito pong mag-asawa na talagang mang hindi ho nagpapahuli. Ano po, praise God. Talagang pag-open na pag-open ay naka-good morning kaagad po sila. Praise God. Batiin po natin itong ating mga masugid na taga-subaybay. Praise God. Mula po sa Canada. Purihin ng Diyos. Magandang gabi diyan. Brother Israel Quinto at Marilu Quinto ng Canada. Pagpalain po ng Diyos ang inyong sambahayan. Kasama na po ang inyong anak na si Chelsea at ang inyong kasama diyan na si Teddy. Hallelujah! At isang mapagpalang umaga rin po kay Sister Lisa Villarico ng Las Piñas. Pagpalain po ng Diyos ang araw na ito sa inyong buhay at patuloy nawa na ang Diyos ay pagpalain ang inyong mga kahilingan ngayong araw na ito tungkol po sa inyong mga pensyon ng inyong mga anak. Ay nais mong itama. Sa Diyos walang imposible. Kung sa At mula Kanya po sa San Pedro, Laguna, batiin po natin ang ating kapatid na si Brother Bob Wilson Atendido at ang kanyang may bahay na Sister Becky Atendido. At ganoon na rin po ang kanilang apo na si Ali at ang kanila pang mga anak. Kasama nila ngayon sa kanilang sambahayan. sa Diyos. Hallelujah! Good morning din kay Brother Lloyd Nebres. Nakatatapos lang yatang maglinis ng kanilang mga tahanan dahil pinasok sila ng tubig. Hallelujah! So isang mapagpalang umaga, Brother Lloyd Nebres. Balita ko pumasok po hanggang tuhod yata ang mga tubig sa inyong mga tahanan. Ano? Good morning sa iyo, Brother Lloyd, at kay Sister Aida Nebres at kay kina Adrian, Lloyda, Leiza at EJ. Sa Diyos walang imposible. Walang imposible. At mula sa Anlas, Bangor, Cavite, good morning kay Sister Lynn Primero at kay Andre Primero. Praise God. At mula po sa Dasmariñas, Cavite, batiin din natin ang isang mapagpalang umaga si Brother Luisito Miquiyabas. Good morning, Brother Louis. At ganoon din kay Ate Eloy Miquiyabas. Praise God. Pagpalain ng Diyos ang inyong pagsasama. Hallelujah. At isang mapagpalang umaga sa ating kapatid na si Nanay Carmen Somido at kay Tatay Nick Somido. At ganoon na rin kay Brother Dan Somido at kay Jasmine at sa kanilang mga anak. Hallelujah. Nais mo ba ng buhay na Marahil yung ibang mapagana? ating mga kapatid ay hindi alam na may broadcast po tayo ngayong araw ng Sabado, kaya pakishare na po sa kanila. Ay nais mong itama. Sa Diyos walang imposible. Ang ating mensahe ngayon ay pinamagatan po natin The Storms of Life. Praise God, The Storms of Life, na meron pong hashtag na ang natatagong pagpapala ng Diyos sa bagyo ng buhay. Yan po ang hashtag natin, ang subtitle po natin. Praise God, ang ating paksa ay The Storms of Life, na meron pong subtitle na ang natatagong pagpapala ng Diyos sa bagyo ng buhay. Na ikaw ay pagpalain. Biyaya ng Diyos na daloy Ibig ng sabihin, Pastor,
sa mga bagyo ng buhay ay may nakatagong biyaya at pagpapala. Yes, yan po ang sinasabi ng banal na kasulatan at yan po ang ating pong aalamin ngayong pong umagang ito. Ay nais maranasan. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya'y mananalig. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya'y magtitiwala. Sa Diyos. Handa na po natin ating mga sarili sa ating pong pambungad na panalangin. Tayo po muli ay dudulog sa banal na presensya ng Panginoon upang tayo po ay paunahan, upang tayo gabayan at turuan sa mga katotohanan ng Kanyang mga salita. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Ano man po ang ating mga ginagawa sa mga oras na ito, mga kapatid, ay atin po munang bitawan at lumagay sa diwa at presensya ng Panginoon, ha? There is healing in your name. There is salvation in your name. There is a victory. Glorify your name, Lord Jesus, in your name. Aming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ikaw po na nasa langit, ngayong umagang ito kami po, O Diyos, ay patuloy na nagpapasalamat sa iyong dakilang pangalan. Sa buong magdamag, Panginoon, na kami sinamahan po ninyo at muli pinagkalooban ng isang panibagong dagdag na araw sa aming buhay upang ang bawat isa sa amin ay patuloy na sa iyo ay makapaglingkod sa pamamagitan po ng aming pong patuloy na pag-aaral at pagsasaliksik ng iyong mga salita bilang pagkaing espiritual na sa amin po ay patuloy na nagbibigay ng paglago at pag-unlad po ng aming pong mga buhay pananampalataya. Ngayong umaga, O Diyos, marapatin po ninyo na kami po ay samahan po ninyo sa pamamagitan po ng iyong banal na espiritu na sa amin po ay patuloy na gagabay at mangunguna at magtuturo sa amin sa katotohanan ng iyong mga salita. Kaya naman, Panginoon, sa mga sandaling ito, aming hinihiling na mangusap po kayo, salig po sa katotohanan po ng iyong mga salita. At hayaan po ninyo, O Diyos, na muli madama po namin ang kapangyarihan nito sa aming pong mga buhay. Pagpalain po ninyo ang kabuuan ng gawain ito. Ako na yung lingkod, Panginoon, minsan pa muli ay nagpapasakop sa iyong banal na kapangyarihan. Gamitin po lamang ninyo kung instrumento at daluyan po ng iyong pagpapala. Kayo ang mahayag, kayo ang maluwalhati sa amin pong kalagitnaan. At minsan pa muli, O Diyos, ay hayaan po ninyong madama namin ang kapangyarihan ng iyong mga salita, sapagkat ikaw ang Diyos na sa amin po ay nagsasabi, Panginoon, na ang mga salita mo ay hindi darating sa amin sa isang simpleng salita, kung hindi ito po, Panginoon Diyos, ay nagtataglay ng kapangyarihan at sinusundan po ng mga tanda, himala at kababalaghan. Kaya naman ngayong umagang ito, nananalig at sumasampalataya po kami, Ama, na sa umagang ito muli kakamtan po namin ang amin pong mga pangangailangan sa aming buhay, sapagkat kami patuloy na nananatili sa iyong mga salita at patuloy na ang iyong kapangyarihan ay dumadaloy sa aming buhay. Salamat po, ang lahat ng ito'y dalangin namin sa pinakamakapangyarihang pangalan lamang po ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat po ng anak ng Diyos ay magsabi po ng Amen, Amen, and Amen. Praise the Lord! Hallelujah, mga kapatid! Isang kapagpalang umaga po kay Sister Carmen Soribio na ngayon po'y nakasubaybay. Maaaring siguro po ay ang ating mga kapatid na wala pa po na at di pa nakatutok ay hindi nila alam na meron po tayong programa ngayon. Kaya paki-share lang po, mga kapatid, ang ating pong programa sa kanila at sabihin na tayo po ay mayroon po pag-aaral at pagsasaliksik ng kanyang mga salita. Hallelujah!
purihin ng Diyos. So pagkatapos po natin na ma-share po ito, mga kapatid, ay atin na pong ihanda ang ating mga sarili sa pamamagitan po ng inyong pong mga lapis at papel. Praise God. At ganoon din po mga kapatid, huwag niyong kalilimutan na mag-host ng watch party. Okay? Sa gayon, mga kakilala natin, mga ka-FB friends po natin, mga kapitbahay, kamag-anak, mga mahal sa buhay, sila man po ay patuloy na makaranas ng kapangyarihan ng salita ng ating Panginoon Diyos. Sa higit sa lahat, ay huwag po natin kalilimutang is-apply, no? Ipamuhay ang lahat ng ating mga matutunan sa umaga ito. Hallelujah! Praise God! Good morning kay Brother Max Arsadon, Papulaw. At ganun din po sa iyong mga kasama dyan. Meron na ba kayong tubig dyan? Balita ko ay nawalan ng tubig sa CAA. Praise God. Hallelujah. Ganun din kina Diane Lee at kay Mark at ganun din kay Daryl at Russell. Praise the Lord. At sa iyong mga apo na sila si Kaina, Penpen at Ken. At isang mapagpalang umaga rin po kay Sister Cecil Ori at kay Brother Elias Glory at sa inyong mga anak, praise God, no? At ganoon din po kay Nanay Esther Pagtakhan. Hallelujah. Purihin ng Diyos. At isang mapagpalang gabi naman po sa Canada kay Sister Memia Lupas Tapulaw. Praise God. Ganoon din po sa inyong mga kasabi niya, Sister Memia, kina Diana at kina JR at sa iyong mga apo. Hallelujah. At kay Sister Marlene at sa iyong mga anak na sina Elaine, Elika at Jelay. At ganun din po sa Veterans Motor Shop. Praise the Lord. Hallelujah. At sa kanyang mga mekaniko kay Brother Obed Soribio, kay Tatay Marino at kay Nanay Meding, kay Dayan. At sa kanyang mga anak ni Obed na sina Bob, Hart at Dimity. Hallelujah. So, deliver mo na mamaya yung aking order na laing, Sister Marlene. Wala kaming kulang ngayon. Hallelujah. Kaya doon sa mga gustong magpa-order, meron po tayong kapatid na may online business, online karinderya, lutong bahay, bimbis, lutong bahay. Glory to God. Anyway, mga kapatid, try natin, no? Kung meron pong nais na tumawag, pwede po kayong tumawag, mga kapatid, at subukan po natin sagutin online dun sa mga gusto magpa-counseling at magpapanalangin. Pwede po kayong tumawag. Praise God. Hallelujah. Tatry lang po natin, susubukan lang po natin kung atin po itong magagawan ng paraan na matanggap po ang inyong mga tawag, ha? Praise God. Hallelujah. Purihin ang Diyos. So samantala po, mga kapatid, ang ating pong paksa ay ating pong pagbubulay-bulayan ngayong umagang ito ay nasa aklat po ng Mateo 14. Mateo 14, talata po ay 22 hanggang sa kapitulo 31 o 33. Praise God. Hallelujah. 22 hanggang 33. Ganito po ang mababasa po natin sa Tagalog. Praise the Lord. At pagdakay pinapagmadali niya ang kanyang mga alagad na magsilulan sa daong at magsiuna sa kanya sa kabilang ibayo hanggang pinayayaon niya ang mga karamihan. At pagkatapos na mapayaon niya ang mga karamihan ay umahon siyang bukod sa bundok upang manalangin. At nang gumabi na at siya'y nag-iisa doon, datapwat ang daong ay nasa gitna na ng dagat na hinahampas ng mga alon sapagkat pasalungat sa hangin. At sa ika-4 na pagpupuyat ng gabi ay naparoon siya sa kanila na lumalakad sa ibabaw ng dagat. At nang makita siya ng mga alagad na lumalakad sa ibabaw ng dagat, ay nangagulumihanan sila na nangagsasabi, multo! At sila'y nagsisigaw dahil sa takot. Datapwat pagdakay nagsalita sa kanila si Jesus na nagsasabi,
lakasan ninyo ang inyong loob, ako nga, huwag kayong mga takot. At sumagot sa kanya si Pedro at nagsabi, Panginoon, kung ikaw nga ay paririyanin mo ako sa iyo sa ibabaw ng tubig. At sinabi niya, halika. At lumunsad si Pedro sa daong at lumakad sa ibabaw ng tubig upang pumaroon kay Jesus. Datapwat pagkakita niya ng malakas na hangin, ay natakot siya at nang siya'y malulubog ay sumigaw na nagsasabi, Panginoon, iligtas mo ako. At pagdakay iniunat ni Jesus ang kanyang mga kamay at hinawakan siya at sa kanya'y sinabi, O ikaw nakakaunti ang pananampalataya, bakit ka nag-alinlangan? At pagkalulan niya sa daong ay humimpil ang hangin. At ang mga nasa daong ay nagsisamba sa kanya na nangagsasabi, tunay na ikaw ang anak ng Diyos. Pagpalain po ng Diyos ang pagkakabasa ng kanyang mga salita na atin po ngayong pagbubulay-bulayan. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. So, dito sa ating binasa, sa banal na kasulatan, atin pong nakita ang mga alagad ng Panginoon na nakulong, natrap po sila sa maligpit na unos. Sa isang bagyo sila'y hinahampas ng mga naglalakihang alon at napakalakas na hangin. Natagpuan nila ang kanilang mga sarili sa bagyong ito sa gitna ng kanilang paglalakbay. Dahil nga po sa sila ay inutusan ng Panginoon na tumawid o tawirin ang dagat ng Galilea. Yan po yung sinabi roon sa talatang 22 na ating pong binasa. At alam naman po natin na itong mga lalaking ito ng Diyos ay nasa kanyang kalooban. Ngunit nakita natin sila'y nakikipaglaban sa bagyo. Subalit gaya ng maari nilang gawin, ganun pa man, lumalabas na hindi nila magawang gumawa ng anumang paraan o dadaanan kung paano sila makatatakas o kung paano nila mapagtatagumpayan, malalagpasan yung bagyong kanilang pinagdadaanan. Dahil nasa harap nila ang napakalakas na hangin na pumapalo sa kanilang mga mukha ayon sa talatang 24. So ito pong mga 12 alagad ng Panginoon ay natigil o nanatili sa isang bagyo at hindi po sila makalabas. Yan po ang kanilang karanasan. So maaring sa ating buhay ay naranasan na natin sa ating mga sarili ang ganitong sitwasyon. At yan nga po ang katotohanan na tayo ay katatapos lang nating dumaan sa isang napakatindi at napakalakas na bagyo. Ito yung natural, no? Ito yung practical na bagyo. Pero ang isang bagyo na akin pong nais tukuyin sa inyo ngayong umaga ay yung pong bagyo ng buhay. Yung pong mga bagyong, mga problema, mga suliranin, mga pagsubok na atin pong pinagdaraanan. Kaya ang tanong, naranasan mo na ba na ang iyong sarili na umalis sa isa sa mga unos ng iyong buhay at kahit gaano mo kahirap subukan, na kahit anong gawin mo, tila hindi ka makagawa ng anumang dadaanan mo upang malagpasan mo ang bagyo ng buhay. Sa gayon, lahat tayo ay may mga oras na ganoon na kumbaga tayong lahat ay may kanya-kanyang bagyo na pinagdadaanan sa ating buhay. Maaring sa tingin natin ang bagyo ay walang katapusan at walang posibleng kabutihan na maaring maidulot, no po, praise God, na maaring magbigay ng, kumbaga, magmula sa ating kinahaharap. Pero sa kabutihang palad, mga kapatid, ganun pa man, mayroon akong mabuting balita na gusto kong ihatid sa inyo ngayong umagang ito, praise God, na habang ang mga bagyo ng buhay
ay hindi kaaya-aya, ito'y gumagawa. Bagamat ito'y hindi natin gusto, bagamat ito'y hindi maganda, subalit ito ay gumagawa po ng ilang mga benepisyo sa ating buhay na mainam nating tandaan ngayong umagang ito. Hallelujah! Tandaan po ninyo ang sinabi ng Hebreo Kapitulo 12, talatang 11. Sabi rito, lahat ng parusa sa ngayon ay tila man din hindi ikaliligaya, kundi ikalulungkot. Gayon paman, pagkatapos ay sabi rito, gayon may, pagkatapos ay namumunga ng bungang mapayapa ng katuwiran sa mga nagsipagsanay sa pamamagitan nito. Yun daw po ang ibinubunga matapos na ikaw ay makalagpas at makapanagumpay sa mga bagyong pagdadaanan mo. Ito'y magbubunga ng kapayapaan ng katuwiran sa mga nagsisipagsanay sa pamamagitan nito. Kaya ngayong umaga, nais kong samahan natin ang mga disipulo ng Panginoon sa kanilang bagyo. Tulad ng ginagawa natin, nais kong ipakita sa inyo na ang mga bagyo ng buhay ay naglalaman ng ilang mga nakatagong mga pagpapala para sa mga anak ng Diyos. Hindi ko alam kung anong uri ng bagyo ang iyong kinahaharap ngayong umaga. Hindi ko alam hindi ko rin alam na may layunin. Kumbaga, yung mga, hindi ko alam kung ano yung mga iba't ibang uri at iba't ibang klase ang iyong pinagdadaanan. Ngunit, alam ko na may layunin ang Panginoon na payagan ang bagyo na magalit sa iyong buhay. Marahil ang layunin na ito ay magiging malinaw ngayong umaga habang ipinangangaral ko ang ilang sandali sa paksang ito ng natatagong pagpapala sa mga bagyo ng buhay. Praise God. Unang-una, mga kapatid, pakinggan po ninyo ito at inyo po itong itala at isulat, mga kapatid. Sabi ng talatang 25 na kanina'y binasa po natin, ang bagyo ay isang uri ng transportasyon ng Diyos. Isang behikulo ng Diyos. Ang mismong bagay na kinatatakutan ng mga alagad ay ang dagat. Ang bagay na ginamit ng Panginoon bilang sasakyan upang ihayag ang kanyang sarili sa kanila. Yan po bilang pagpapahayag ng kanyang sarili. Ginamit ng Diyos ang bagyong ito para makilala nila, malaman nila kung sino yung Diyos na kasama-sama nila. Ito ang paraan, ito yung ginamit na behikulo at sasakyan ng Panginoon para magpahayag ng kanyang sarili. At gagawin din niya ito sa ating buhay, sa iyo at sa akin. Pansinin natin kung paano lumapit sa kanila si Jesus nung gabing iyon na sila po ay nasa gitna ng kadiliman. Dahil ito po ay yung tinatawag na fourth watch. Fourth watch. Ito'y sa pagitan ng ikatlo ng madaling araw hanggang ika-6 ng umaga. Ito po ay nasa ganap siguro na mga alas 4 ng madaling araw. So tingnan po natin kung paanong siya'y lumapit. Una, lumapit at dumating ang Panginoon sa kanilang harap sa kadiliman. Dumating siya sa harap ng kadiliman. Ano po? Dahil ito ang sinabi ng banal na kasulatan sa pagitan ng ikatlo ng umaga at hanggang ika-6 ng umaga sa pinakamadilim na oras ng gabi. Dumating si Jesus na lumalakad sa ibabaw ng tubig. Hallelujah! So maaring naglalakad ka sa kadiliman ngayong oras na ito at nagtataka ka kung nasaan ang ating Panginoong Jesus.
Maaring naharap ka sa ilang mga pinakamadilim na bahagi ng iyong buhay ngayon. Gusto kong ipaalala sa iyo, kapatid, ikaw na nakikinig at nanonood ngayon, gusto kong ipaalala sa iyo na ang Diyos ay laging suma sa atin. Suma sa iyo. Yan po ang sinabi ng aklat ng Hebreo 13, talata ay 5. Amen? Never will I leave you nor forsake you. Hindi ko kayo tatalikuran. Hindi ko kayo iiwanan. Kaya Diyos, gusto kong ipaalala sa inyo na kahit sa pinakamadilim na oras ng buhay, ang Diyos ay Diyos pa rin at siya pa rin ang may control sa ating buhay. Anong sabi ng unang hari, Kapitulo 8, talatay 12? Nang magkagayoy nagsalita si Solomon, ang Panginooy nagsabi na siya'y tatahan sa salimuot ng kadiliman. Nananahan din siya sa kadiliman. Awit 139, talatay 11 hanggang 12, kung aking sabihin, tunay na tatakpan ako ng kadiliman, at ang liwanag sa palibot ko ay magiging gabi. Ang kadiliman man ay hindi nakakukubli sa iyo, kundi ang gabi ay sumisilang na parang araw. Ang kadiliman at kaliwanagan ay magkaparis sa iyo. So walang ipinagkaiba sa Diyos ang dilim at gabi o ang dilim at liwanag. Naroroon siya. Kahit na ang pinakamadilim na oras ng buhay ay hindi tayo maitatago sa mukha ng Diyos. Nariyan siya kahit hindi mo siya nakikita. Sa gitna at sa dilim ng bagyo na pinagdadaanan mo, kapatid, ngayong umagang ito, tulad ng pinagdadaanan ng ating mga kababayan sa Cagayan, tandaan po ninyo, mga kapatid, ang Diyos ay Diyos pa rin. Hallelujah! Hindi maitatago ng anumang kadiliman ang mukha ng Diyos. Nariyan siya, kapatid. Hallelujah! So yan po, una, lumapit siya sa gitna ng kadiliman. Hallelujah! Ikalawa, dumating ang Panginoon sa harap o gitna ng sakuna o kalamidad. Sa gitna ng bagyo, sa harap ng bagyo na pinagdadaanan, ang mga disipulo ay nakikipaglaban para sa kanilang buhay. Praise God! Kung mababasa po ninyo sa aklat ni San Marcos, Kapitulo 6, talatay 48, na sila po ay nagpapakahirap sa paggaod. Alam nyo ba yung paggaod? No? Yung kanila pong pagsagwan. No? Yung kanila pilit at pilit po nilang itong ginagawa. Subalit salungat sila sa hangin. Ito ay pakikipaglaban nila laban sa bagyo. At gusto kong makita rito yung impresyon na ang mga lalaking ito, dahil doon sa ginagawa nila, nakita natin yung impression dito na nagpupumilit silang makakawala, makatakas at makaligtas ay dahil sa sobrang takot sa kanilang buhay. Na kapag naiisip nilang ang lahat ng pag-asa ay nawala at sila'y tiyak na mapapahamak. Subalit si Jesus ay lumakad sa mga alon, mga kapatid. May mga oras na nararamdaman nating lahat na natalo tayo sa labanan ng ating bagyo. Ngunit maari kong ipaalala sa iyo ngayong umaga na tulad ng sigurado na kontrolado ng Panginoon ang ating mga pagpapala, siya rin ang namamahala sa mga bagyo ng ating buhay. Hallelujah! Praise God! Tignan yung pinakamasamang kalagayan. Tumingin lamang sila sa paligid, malapit na, nagpakita si Jesus. Tandaan, maaring hindi kanya mapipigilan. Maaring hindi niya tayo mapigilan na dumaan. Mapunta tayo, makaranas tayo ng bagyo. Ngunit, pananatilihin na niya tayo sa gitna ng bagyo. Amen. Isipin ninyo yung mga
lingkod ng Panginoon? Sina Shadrach, Meshach at Abednego, si Daniel, si Noah. Hindi pinigilan ng Diyos ang anuman sa mga ito mula sa pagpunta sa bagyo. Ngunit iniligtas niya sila sa lahat iniligtas niyang silang lahat sa gitna ng kanilang bagyo. Bagamat hindi na maiiwasan. No, tulad ng sinasabi ko po sa inyo, mga kapatid, na hindi natin maiiwasan ng anumang problema at anumang mga suliranin sa ating buhay dahil ito ay bahagi ng ating buhay. Subalit mga kapatid, ang ginagawa ng Diyos sa kanyang mga lingkod tulad nila Shadrach, Meshach at Abednego, nila Daniel at nila Noah ay ginagawa niya para sa atin. At gagawin niya kung hindi man niya maiiwasan, no? Kung hindi man maiiwasan na tayo makaranas ng bagyo, dumaan sa mga bagyo ng buhay, ang Diyos ay darating sa gitna ng bagyo ng buhay po natin. Hallelujah! Yan po mga kapatid. Kaya nga sinabi ng Salmo 46, di ba? Ang Diyos ang ating kanlungan at handang saklolo sa panahon ng kabagabagan, sa panahon ng kaguluhan. So dumarating siya sa gitna ng bagyo ng buhay po natin. Amen? Hallelujah! Praise God! Ikatlo, dumating siya maging sa mukha ng kalaliman. Ang mismong kinatatakutan ng mga alagad ay nagngangalit na dagat. Ang bagay na ginamit ng Diyos bilang kanyang sasakyan upang lumapit sa kanila. Isang patuto ito na hindi niya sinabi sa kanila na ang bagyo ay hindi mabangis. Sinabi niya sa kanila na siya ay mas malaki kaysa sa bagyo. Hallelujah! Mas malaki ang Diyos kaysa mga bagyong pinagdadaanan po natin. God is bigger than any problem, any storms of life. Kapatid, at iyan pa rin ang kanyang salita ngayong umagang ito para sa atin. Ano man ang iyong kinaharap sa buhay, alalahanin na si Jesus ay mas malaki kaysa sa bagyong maari mong harapin. Kung ikaw ay mapagpasensya at naghihintay para sa Kanya, magpapakita siya ng tama sa oras. Makikita mo na ang bagyo ay ginagamit ng Panginoon upang maging malinaw ang Kanyang sarili sa atin. Ang bagay na kinatatakutan natin ay ang sasakyang ginamit niya upang magpakita sa ating buhay. Kapatid. Amen? Upang ipahayag niya. Ito ang ginamit ng Diyos kay Pablo. Nilagyan niya ng tinatawag na tinik sa laman, thorn of the flesh. Sa 2 Corinthians chapter 12 verse 1 to 10, mga kapatid, makikita po natin dito yung isang tinik sa laman upang ipakita at magpakilala sa buhay ni Pablo. Na ang ibig kong sabihin ngayong umagang ito, mga kapatid, ay huwag tayong matakot sa bagyo ng buhay. Ang mga ito ay dinisenyo ng Panginoon bilang isang paraan ng paglapit niya sa atin. Pinlano niya ito para sa ikabubuti natin. Naalala niyo yung pinag-aralan natin kahapon, Romans chapter 8 verse 28 to 29, that all things work together for good. All things. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. So yan po ang una, mga kapatid. Hallelujah! Na ito ay isang uri ng transportasyon, isang uri na sinasakyan ng Diyos upang ipahayag, ipakilala kung sino ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Ito yung nakatagong hindi natin nakikita. Kasi po, mga kapatid,
Pag tinitignan po natin yung mga pinagdadaanan po natin, wala tayong nakikita kung hindi yung ikatatakot po natin, ikapag-aalala natin. Bakit di natin subukang itagos yung ating paningin na sa likod ng problemang iyon, sa likod ng bagyo ng buhay na yon, nandoon nakatago ang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. Yan po mga kapatid, mas malaki ang Diyos. Yan ang nakatagong pagpapala ng Diyos sa bagyo ng buhay po natin. Na meron tayong Diyos na higit na mas makapangyarihan. Isang Diyos na mayroong kontrol sa lahat ng nangyayari sa buhay po natin. Hallelujah. Amen? Praise God. Ikalawa mga kapatid, ang mga bagyo ng buhay ayon sa binasa natin sa talatang 25 hanggang 31, ang mga bagyo ng buhay ay mga paraan ng pagsubok sa atin ng Diyos. Paraan. Praise God. Dahil ito po ang nagpapahayag ng ating tagapagligtas. Ipinakikilala sa atin. No? Nang dumating si Jesus na lumalakad sa tubig, hindi siya nakilala ng mga alagad. Akala nila siya ay isang aswang o isang multo. Kaya nga nagsusumigaw sila sa takot. Ngunit, pakinggan po ninyo, si Jesus ay dumating na may mensahe ng kapayapaan at ng kapangyarihan para sa kanila. Siya ay lumapit sa kanila na may isang salita ng kapayapaan. Ano ang sabi niya, mga kapatid? Lakasan ninyo ang inyong loob. Be of good cheer. Muling ginamit ni Jesus ang salitang itong be of good cheer. Lakasan ninyo ang inyong loob. Hindi baga ginamit na rin yan ng Panginoon doon sa lalaking nakaratay o yung ibinaba ng kanilang mga kaibigan mula sa bubungan? Anong sabi ng Panginoon doon sa may sakit na doon sa paralisadong iyon? Sabi niya, be of good cheer. Lakasan mo ang iyong loob. Ginamit na rin ito ng Panginoon. Doon po sa talatang John chapter 16, verse, is it on 33 or 13, either of the two? Praise God. Sinabi roon ng Panginoon, sa 33 po yata yon, na in this world you have tribulation, but sabi niya, be of good cheer, I have overcome. Lakasan ninyo ang inyong loob, napagtagumpayan ka na. So muli, ito yung salitang binanggit niya sa kanyang mga alagad, sa gitna at sa unos na pinagdadaanan nila. Sabi niya, lakasan ninyo, be of good cheer. Ako ito, sabi niya, sabi niya, ako ito, na may isang salita ng kapangyarihan. Ako ito, lumapit siya sa kanila na may salita na mayroong potensyal na huwag kayong matakot. So dito makikita po natin mga kapatid na ito isang paraan ng Diyos. Ang mga bagyo ng buhay ay may potensyal na ihayag sa atin ang tagapagligtas sa paraang maaring hindi natin napag-iisipan noon o sa gitna ng bagyo. Pagdating niya sa atin, paglakad sa ating bagyo, binibigyan niya tayo ng parehong mensahe ng pag-asa na ibinigay niya sa mga disipulo na nabagabag nung gabing iyon. Nabagbag. Praise God. Hallelujah. Isang mensahe ng kapayapaan. Tandaan, mga kapatid, nasa bagyo pa rin sila nang sinabi niya sa kanila na lakasan ninyo ang inyong loob. Nasa gitna pa rin sila ng bagyo. Sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan, ang anak ng Diyos ay maaring magbigay sa atin ng kapayapaan sa gitna ng mga bagyong pinagdadaanan natin. Ito yung kapayapaang tinukoy niya sa pamamagitan ni Pablo sa Philippians chapter 4 verse 6 to 7. Di ba? Sabi niya, huwag kayong mabagabag tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo ang lahat ng inyong maibigan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat at ang di malirip na kapayapaan ng Diyos ang maghahari at mag-iingat ng inyong puso at ng inyong isipan. So ang hatid ng Diyos sa kanila, sa gitna ng bagyo,
Pakinggan po ninyo, sinabi ng Panginoon na lakasan ninyo ang inyong loob. Sila po ay nasa gitna pa rin ng bagyo. So nandoon ang kapayapaan. Isang mensahe ang hatid sa kanila. Sinabi niya, it is I. Be of good cheer. Ano pa mga kapatid? Isang mensahe ng kapangyarihan. Nang magpakita si Jesus, dumating siya na idineklara ang kanyang pagkakakilanlan. Nagpakilala siya, sabi niya, ako ito. Hallelujah! Isang pagbibigay diin ng personal na panghalip. Ito ang parehong pahayag na ginamit ni Jesus nang sinabi niya sa mga nakatala sa banal na kasulatan na ako ang pintuan, ako ang daan, ako ang katotohanan ng buhay, ako ang tinapay ng buhay, ako ang mabuting pastol. Nakukuha niyo ho ba ang ibig sabihin dito? Mga kapatid, sinasabi ni Jesus sa kanyang mga disipulo na lakasan ninyo ang inyong loob. Narito ang Diyos. Narito ang Diyos. Kung maunawaan po natin ang katotohanan na si Jesus ang dakilang ako, na nasa kanya ang lahat ng kapangyarihan sa langit at lupa ayon sa Mateo 28 talatay 18. Kung gayon, masisihan tayo sa kapayapaan sa gitna ng mga pagsubok. Hallelujah! Dahil ang mensahe ay isang mensahe ng kapangyarihan. Hindi ilang isang mensahe ng kapayapaan ang sinabi niya, isang mensahe ng kapangyarihan, at isang mensahe ng potensyal. Potensyal. Naglabas din si Jesus ng utos sa kanyang mga alagad. Sabi niya, huwag kayong matakot. Ang pahayag na ito ay literal na mababasa po natin na huminto ka sa takot at hindi ka na matatakot muli. Amen? Nakita niyo? Kung nahawakan natin ang katotohanan si Jesus ang may kontrol sa bawat lugar sa ating buhay, na siya ang Diyos at mayroon siya ng lahat ng kapangyarihan, sa gayon, makapupunta tayo sa lugar na ito kung saan lubos nating mapagkakatiwalaan siya sa lahat ng bagyo ng buhay. Ang bagyo ng buhay ay isang pagpapala sapagkat isinisiwalat nito ang tagapagligtas sa isang bagong paraan. Yes. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Glory to God. Sabi rito mga kapatid, no? Sa talatang 28 at 29 na binasa po natin, dito pinipino niya ang mga banal. Nire-refine niya ang mga alagad. Nang marinig ni Pedro na ito ang Panginoon, anong ginawa rito? Nais ni Pedro na sumama kay Jesus sa paglakad sa tubig. Kaya pasimple na sinabi ni Jesus kay Pedro na pumunta. Sumunod si Pedro at lumakad din siya sa tubig. Ginamit ni Jesus yung bagyo bilang isang paraan upang matulungan si Pedro na lumago sa pananampalataya. Kaya kapag ang mga bagyo ng buhay ay nagngangalit, lahat tungkol sa atin, mapangahawakan natin ang katotohanan na si Jesus ang Panginoon ng bagyo. Maaari rin tayong umangat sa ating mga kalalagayan at lumakad sa mga alon kasama ang Panginoon. Na ang lakad ni Pedro ay hindi ho nagtagal. Bakit po? Sa isang iglap lamang kasi ay inialis niya ang tingin sa Panginoon at nagsimula siyang lumubog. Gayunpaman, si Pedro, sabi po rito, ay mayroong isang bagay na naranasan kaysa sa ibang mga disipulo. Bakit? Dahil naglakad siya sa ibabaw ng kanyang bagyo. Hallelujah! Naglakad siya sa ibabaw ng tubig. Siya lang. Sa kasaysayan ng banal na kasulatan ang nakaranas na makalakad sa ibabaw ng tubig. Hallelujah! So ang mga bagyo ng buhay ay itutuon ang ating pananampalataya kung papayagan natin ito. Ginagamit ng Diyos bilang isang behikulo ang mga pinakamahihirap na araw upang turuan pa tayo tungkol sa Kanya. Tulungan tayong lumago sa Panginoon.
gagamitin niya ang mga bagyo upang mas maging katulad natin siya. Tandaan, mayroong 12 kalalakihan sa bangka na yon, ngunit isa lamang ang maaring sabihin na lumakad sa bagyo tulad ni Jesus. Hallelujah. At yan ay si Pedro. Tinuruan niya na lumago ang kanyang pananampalataya. At ito rin ang nagpapaalala sa atin. Sabi sa verse 30 to 31, nais ni Pedro na maglakad sa tubig tulad ni Jesus. Sinubukan niya ang Panginoon at umakyat siya sa mga alon. Gayunpaman, hindi nagtagal ay inialis niya ang kanyang mga mata sa Panginoon at nang gawin niya ito, nahalata niya ang kanyang sarili o nakita niya ang kanyang sarili nang siya ay lumubog. Naalala niya kung sino ang may control at umawag siya sa Panginoon. At nakamit niya ang tulong na kailangan niya. So ang mga bagyo ng buhay ay nagsisilbi din upang ipaalala sa atin ang sino ang may control. Tulad ni Pedro, may mga pagkakataong nawawala ang ating mga focus, ang ating mga mata sa Panginoon sa panahon ng ating mga problema, sa panahon ng mga bagyo. No? Praise God. Kaya nga kung minsan sinusubukan nating gawin ito sa ating mga sariling kaparaanan dahil nga iniaalis natin ang ating focus, subalit tayo nabibigo. Kailangan nating alalahanin, mga kapatid. Kailangan ipaalala sa atin kung sino ang namamahala sa buong bagay na ito. Kapatid, kita mo kung magtatagumpay natin, kung matagumpay nating mananavigate ang mga bagyo ng tubig ng buhay, praise God, hindi tayo karapat-dapat na magkaroon ng kredito para sa ating mga kakayahan o tagumpay. Kung tayo'y magtatagumpay, ito ay dahil may isang sino, kung may isang sino ang mas malaki sa atin, hawak ang ating kamay, ang ating tagumpay sa mga bagyo ng buhay ay nakasalalay sa ating pagpapahayag na kilalanin si Jesus bilang Panginoon ng bagyo. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Praise God. So, yan po mga kapatid. Ang ikatlo, ang bagyo ay paraan upang magpatunay. Paraan ng Diyos upang patunayan. Patunayan, ano po ang patunayan? Ang kanyang kapangyarihan. Pinayapa ni Jesus ang bagyo. Wala siyang sinabi. Mga kapatid, sumakay lang siya sa bangka kasama ang mga alagad at pinayapa ang dagat. Pagkasakay niya sa bangka, biglang nanahimik ang dagat. Naging mapayapa, at iyan ang nais kong makita ninyo mga kapatid. Na isang araw, gagawin niya ang pareho sa ating buhay. Ang bagyo ay magagalit hanggang magagawa nito ang kanyang layunin at pagkatapos ay pahihintulutan niya ang hangin para sa atin. Ang lahat ng ito ay kaparaanan niya upang makita natin ngayong umaga na siya ang may kontrol ng bagyo ng ating buhay. Hindi ako, hindi ikaw, si Jesus ang Panginoon ng dagat at siya rin ang Panginoon ng bagyo. Kaya sa oras na nakapasok siya sa buhay natin, tulad ng pagsampa niya sa bangka, pagkasampa niya sa bangka, biglang napayapa. Pumayapa. Natahimik. At yan ang nais niyang ipakita sa atin, kapatid. Na sa gitna ng bagyo, napakahalaga na malaman mo na kapag ka si Jesus ay nasa buhay mo, anumang uri at anumang klase ng bagyo ang dumating sa buhay natin, magiging mapanatag tayo, magiging mapayapa tayo dahil alam natin na ang Panginoon ang mayroong kapangyarihan. Pinatutunayan nito ang kanyang kapangyarihan.
Ito ang paraan ng Diyos para patunayan na tayo ay mayroong isang Diyos na makapangyarihan. Ikalawa, anong pinatutunayan nito? Pinatutunayan nito ang kanyang persona, yung kanyang pagka-Diyos. Nang pinatahimik ni Jesus ang bagyo, alam ng mga alagad na sila ay nasa presensya ng Diyos. Bakit po? Ipinahayag nila at yumuko sila sa harap niya sa pagsamba. So ang kanyang kapangyarihan sa mga bagyo at higit sa mga bagyo ng buhay ay nagpapatotoo sa kanyang persona. Sinabi nila sa atin na siya ay Diyos at siya ang may kontrol sa lahat ng mga gawain sa buhay. Kapag dumating ang mga bagyo, they are designed to bring us to the place of the disciple found themselves in at the end on our knees in worship before Him. Hallelujah! Nakita na lang nila ang kanilang mga sarili na nasa harapan ni Jesus na nakayukod, nakaluhod at sumasamba. At ito ang isang lihim, isang sikreto upang gawing mas matatagalan ang bagyo sa ating buhay. Huwag maghintay hanggang matapos ang bagyo upang yumuko sa harap niya. Yumuko na ngayon din. Habang nasa gitna pa ng bagyo, mga kapatid. Habang ang mga alon ay nagbabanta sa ating buhay, yumuko na tayo, sumamba na tayo habang ang hangin ay salungat pa rin. Huwag maghintay hanggang sa makita ang mga bughaw ng kalangitan, praise God, upang magpakumbaba sa harap ng Panginoon. Wala nang naghahayag ng iyong pananampalataya sa Panginoon ng higit kaysa pagpayag mong tanggapin ang kanyang kalooban at mahalin siya. Kahit na ang mga bagay ay mas masama para sa atin, yumuko at sumamba tayo sa Kanya at parangalan ang Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Mga kapatid, minsan napakahirap makita ang mga pagpapala sa gitna ng bagyo. Hindi ba? Minsan mahirap isipin na ang Panginoon ay naglalabas ng anumang kabutihan sa mga pinagdadaanan nating bagyo. Hindi natin alam ang kalikasan ng bagyo na kinaharap natin ngayong umagang ito. Ngunit kilala ko ang isa na naglalakad pa rin sa ibabaw ng alon. Alam kong dadalhin niya ang lahat ng dadalhin natin, mga kapatid, ang lahat ng ating mga pangangailangan. Praise God, sa kanyang harapan. Pakikinggan niya tayo. Tutulungan niya kayo ngayong umagang ito. Kapatid, sino ang nakaalam? Maari lamang siyang magpakita ngayong umaga na gumagalaw sa bagyo ng iyong buhay. Kung kailangan mo ng tulong mula sa lumalakad sa ibabaw ng alon, bukas ang pagbabagong ito. Dalhin ang lahat ng ating pangangailangan sa ating Panginoon at hayaan siyang magkaroon ng kanyang paraan sa ating buhay. Ngayong umaga, gagawin mo ba ito, kapatid? Nakahanda ka ba na ilapit at idulog sa Panginoon ang lahat ng mga bagyong pinagdadaanan mo sa iyong buhay? Hallelujah. Tandaan po natin, ito ang paraan upang patunayan ng Diyos kung sino siya. At ito rin ang ginamit ng Diyos na paraan, kapatid, upang subukan ang ating pananampalataya. At higit sa lahat, ito ang uri ng transportasyon, behikulo, ginamit na sasakyan ng Panginoon upang lumapit at upang iparanas sa mga alagad ang kanyang kapangyarihan. Ngayong umagang ito, nawa nagkaroon tayo
ng konting kaalaman tungkol sa mga bagyo ng buhay na mayroong natatagong pagpapala at biyaya sa mga bagyo ng buhay. Kapatid, darating siya sa gitna ng kadiliman ng ating buhay. Dumarating siya sa harap at sa kasalukuyang krisis o salot o anumang mga sakuna o kalamidad na pinagdadaanan ko. Maging sa pinakamalalim na bagyo ng iyong buhay, darating ang Panginoon. Kapatid, magtiwala lamang tayo sa Diyos. Ngayong umaga, tulad ng karanasan ng mga disipulo, lakasan lang natin. Sinabi ni Jesus, lakasan ninyo ang inyong loob sa gitna ng bagyong pinagdadaanan nila. At yan ang mensahe ng Panginoon. Marami pa tayong bagyong pagdadaanan, kapatid. Bagyo ng buhay. Ang sabi ng Panginoon sa atin, ang mensahe niya, lakasan ninyo ang inyong loob. Ako ito. The word I, isang makapangyarihang pagpapakilala na siya ang Panginoon ng lahat ng bagyo ng buhay po natin. Hallelujah. Ngayong umaga, dadako po tayo sa atin pong panalangin. Purihin ang Diyos. Ngayon ang oras para lumapit sa Kanya. Kasama po natin sa panalangin ang ating mga kapatid. Sa bawat hiling, Hallelujah. sa bawat dasal, ang Diyos ang laging katugunan. Kung mananalig at magtitiwala ka sa Diyos na makapangyarihan, sa Kanya'y walang mahihiyan. Kasama natin sa panalangin, ito pong ating mga kapatid, si Rufino Costales Jr., Rogelio Costales, Rowena Merriman, Mary Joy Mendoza, Sheila May Ariza, Ret Merriman, Annabel Costales, Rachel Costales, Amanda Costales, Angela Costales, Rodel Costales, Ariang Costales, Morgan Merriman, Connor Merriman, Kit Mendoza. Ganun din po, sama rin natin sa panalangin si Romerico Dumlao, purihin ang Panginoon, at si Marilyn Estonactoc Foster, sama rin natin sa panalangin. Ganon din po si Diosdado Gotera, Hanilin Alvarado, Zilda Rosales, Romelito Valdez, Sister Mir, Chuchi Yuson, Lourdes Tan, Bimbis Oribio, Andrea Aranda, Flordelisa Lopez and Reynaldo Lopez, Guadalupe Labis at Kahala Family, Elizabeth Ramirez and Family, Brian Bienviaje, Meli Domingo, Rosel Domingo, Eupremia Conje, Lisa Villarico and Family, Ernie Perez, Ronald Chan, George Chedoro, at ganun din po ang ating kapatid na Sister Remy Costales. Sama rin natin sa panalangin ito pong mga kabuhayan ng ating mga kapatid. Skyhook GPS, Reblink Internet Service, Mobile Device Integration Services, Jesus Our Wisdom Christian School, Veterans Motor Shop, Criskit Enterprises, at yung pong architectural firm ni Architect Leo, bookkeeping firm ni Sister Lily, car rental services ni Brother Lloyd at ni Brother Fred Lopez. Ganon din po yung Bimbis Online Karinderya ay isama rin natin sa panalangin. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Tayo po ay dudulog at lalapit sa Panginoon, at anuman po ang inyo pong mga dinaramdam sa mga oras na ito, mga kapatid, kung kayo po ay may mga sakit at karamdaman, ay ilagay niyo lamang po inyong kanang kamay sa bahagi ng inyong pong nararamdaman. Ano po? Praise God. Hallelujah. Praise God. Patong ninyo inyong mga kamay doon po sa mga bahagi ng inyong mga katawan na mayroong karamdaman, yung pong nananakit sa inyong mga katawan. Ano po? Manalig kayo, sumampalataya po kayo, sapagkat ito ang paraan ng Diyos upang magpakilala siya sa atin. Ano po? Hallelujah. Ipahayag ang kanyang kapangyarihan. Hallelujah.
Banal na Diyos, Ama na makapangyarihan sa lahat, ngayong umaga, kami po ay nananalig at sumasampalataya sa iyong dakilang pangalan, na ikaw ang Diyos ng katugunan at kasagutan sa lahat po ng aming mga panalangin. Nang sabi mo, Panginoon, kami malayang makalalapit sa trono ng mahabaging Diyos upang aming kamtan ang awa at tabag sa panahong kailangan namin ito. Ngayong umaga, O Diyos, kami nananalig. Sabi mo nga, ngayon ang pananampalataya. Kaya naman sa mga sandaling ito, Panginoon, buong puso po kaming sumasampalataya na ang iyong salita ay buhay at makapangyarihan. Lord, narinig po ninyo ang mga pangalang aking nabanggit, binasa, Panginoon. Napakarami nito, Panginoon. Hindi ko ho maiisa-isa, Panginoon, ang kanilang pangangailangan. Subalit mayroon akong kilala na Diyos na nakaalam ng higit sa lahat ng aming mga nalalaman. Isang Diyos na nakatataho ng nilalaman ng aming mga isipan na bago pa man kami magsalita, alam mo na, Panginoon, ang aming pong mga pangangailangan. Kahit ngayong umagang ito, patuloy ko pong inilalapit po sa iyo ang aming mga kapatid na ito. Lalo tigit, Panginoon, ang aming mga kapatid na patuloy, O Diyos, na pinahihirapan ng kanilang mga sakit at karamdaman. So right now, O God, we rebuke all manner of sickness and diseases. Right now, in Jesus' name, ngayon na, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, sinasaway ko ang spirito ng cancer. Anumang uri at klase ng cancer ito, Panginoon, lusawin po ninyo ang mga cell cancer na ito sa katawan ng aming mga kapatid at patuloy, O Diyos, na sila'y biyayaan ng mabuting kalusugan. Maging ang aming mga kapatid na pinahihirapan ng kanilang mga nerves, Panginoon, yung mga kidney problem, O God, mga dugo na nakabara, namumuo sa bawat ugat ng kanilang mga katawan. Lord, lusawin po ninyo ito sa pangalan ni Jesus. Patuloy po ninyong bigyan ng kapanatagan at kapayapaan ng puso ng maraming tao ngayong oras na ito. Lalo tigit, Panginoon, ang aming mga kababayan na taga-Cagayan, O God, Lord, bigyan niyo po sila ng kapanatagan at kapayapaan. Gamitin mong behikulo, Panginoon Diyos, yung baha na kanila pong pinagdadaanan, yung tubig na nagngangalit sa kanilang lugar, Panginoon, upang ipakilala ang iyong sarili sa kanila na ikaw ang Diyos na maari nilang lapitan at panghawakan sapagkat ikaw ang Diyos na higit na mas malaki pa doon sa baha, Panginoon, na kanilang pinagdadaanan. Kaya naman, Panginoon, dalangin ko, ilapat mo ang kapanatagan at kapayapaan ng puso, ng isipan ng aming mga kababayan, Lord. Humipo ka ng maraming tao na tutulong sa kanilang mga rescuer, Panginoon, sa iba't ibang panig ng aming bansa o mag-isa iba't panig ng mundo, Panginoon, na sila, O Diyos, ay makagawa ng kaparaanan upang iligtas ang aming mga kababayan doon sa Cagayan, O God. Hallelujah. Salamat po, O Diyos. Pagpalain ninyo, O God, ang buhay po ng aming pong mga kapatid na kung saan ay nangangailangan ng pagbabago ng kanilang buhay, tulad po ni Rosel Domingo, Mary Domingo, at maging ang aming kapatid na si Marilyn Estonacto Poster, Panginoon. Lord, ituro mo po sa kanila ang isang espiritu ng kapakumbabaan at hayaan mo, O Diyos, na ngayong umagang ito ay mabagabag ang kanilang mga puso at isipan upang sa gayon sila'y magbalik loob sa iyong kaharian. O salamat po, O Diyos, sa patuloy na pag-iingat mo sa kalusugan ng mga kapatid namin na nakasurvive na sa kanilang mga sakit at karamdaman, O God. Salamat po na patuloy mo po silang iniingatan. Ganun din po, Panginoon, ang aking may bahay na si Rochi Dalena, Panginoon, sa patuloy na pag-iingat at pagproteksyon mo sa kanyang laban sa espiritu ng COVID-19, O God. Patuloy mo po siyang ilayo sa kapahamakan. Ganun din po si Zaira, si Desmond at ang mga in-laws ko na mga frontliners sa bansang Amerika, Australia at Canada, Panginoon Diyos. Patuloy mo po silang gabayan at ingatan, O God, at ilayo sa mga sakit at karamdaman.
Ganon din po ang aming mga kapatid sa gitnang silangan, si Sister Lisa Domingo at si Arnel Alpon, Panginoon, at ang kanilang sambahayan. Ganon din po, Panginoon, si June Soribio and family, Marvin Soribio and family, at Mario Soribio and family. Patuloy na sila, O Diyos, ay gabayan at ingatan kasama si Mary Grace Sumido Enriquez, Panginoon, mula sa bansang Dubai. O God, patuloy niyo sila ilayo sa anumang sakit at karamdaman at proteksyonan. Gabayan po sila, O God, ngayong umagang ito, Panginoon. Ang aming mga kapatid na nasa Canada, Panginoon, ang Quinto family, Panginoon, ang De La Cruz family, ganun din po ang Kalikdan family, Lord, ang Sobrepeña family, Sister Leia Rosas, Santos family, O God, ganon din po, Panginoon, ang Sister Elizabeth Ramirez and family, at ganon din po ang Kahala family, Saludlala and family, Panginoon Diyos, at ang mag-asawang Christ Mark Dalena, Panginoon Diyos, at ang kanyang asawa, Panginoon, patuloy niyo silang ilayo at ingatan sa anumang kapahamakan at mga panganib ng buhay. Pagpalain ninyo ang lahat ng mga kabuhayan na aking pong binanggit, Panginoon. Lord, hayaan po ninyo o dumaloy ang biyaya at pagpapala, yung pong provision of finances, Panginoon Diyos, para po sa mga kabuhayan ito, sa mga negosyong ito, na ito ay lumago at umunlad, O God, at hayaan po ninyo na sila ay makapagbigay ng kaluwalhatian sa iyong dakilang pangalan, dahil sila'y patuloy na sumusuporta sa iyong mga gawain, Panginoon Diyos. Kaya naman dalangin ko na dumaloy at umapaw ang mga pinansyal na pagpapala sa kanilang mga kabuhayan, maging sa mga trabaho ng aking mga kapatid, Panginoon Diyos. Patuloy niyong paunlarin ang kanilang mga trabaho, ang pagpalain ng kanilang mga trabaho. Ingatan po, Panginoon, ang kanilang mga kumpanya na kanilang mga pinapasukan, at maging ang kanilang buhay paglalakbay sa pang-araw-araw, Panginoon. Nawa, O Diyos, sa araw ng bukas, kami ay magsama-sama sa amin pong pisikal na pagsamba, Lord, upang sa gayon ay patuloy naming maganap ang iyong kalooban. Salamat po ngayong umagang ito. Dinadakila at pinupuri ka namin, Ama. Ang lahat ng ito ay aming dalangin sa pinakamakapangyarihang pangalan lamang po ng iyong anak na si Jesus. Ang bawat isa ay magsabi na Amen, Amen, and Amen. Hallelujah! Sa bawat hiling, sa bawat Praise dasal, God! ang Hallelujah! Diyos ang laging katugunan. Amen! Kung mananaligan, Purihin ng Diyos na buhay. Shoutout kay Sister Jessie Castillo at sa kanyang buong pamilya, ha? Praise God, pagpalain ng Diyos ang inyong sambayan, Sister Jessie. At yun din po kay Sister Alice Blaster Dorano at kay Brother Nal Dorano at kay David, isang mapagpalang umaga. Ganon din kay Sister Yobi Palomares at sa kanyang asawa na si Brother Rudy Palomares, at kay Dylan at Dexter at kay Matthew at sa inyong bagong apo. Hallelujah! Sama-sama po tayo sa ating pong bahay panambahan, at para naman po doon sa mag-o-online worship, naka-live streaming po yan, pero ito po ay maaaring mapanood po ninyo sa ganap na ikasyam ng umaga o kaya ay mga ganap na ikasampu po, dahil back to normal po ang mga attendee po praise God, hallelujah. Kaya medyo nalilate po kami ng start pag-araw po ng linggo. Hallelujah. Brother Bob, paki-load lang po yung ating pong internet. Praise God. Hindi ko alam kung paano mag-load doon, Brother Bob. Hallelujah. Praise the Lord. Okay, sa mga order ng ulam, ay kay Binglis Karinderya, online Karinderya, pwede kayo mag-PM kay Sister Marlene Sorillo.
Yan po yung magdi-deliver sa akin mamaya. Praise God. Hallelujah. At doon po sa mga nais na magkaroon ng mga kailangan para po sa kanilang mga spare part na ito, pwede kayong pumunta sa Veterans Motor Shop. Yan po yan sa PS Cruz Subdivision. Hanapin nyo lang po si Brother Ovid Sorillo, ha? At para naman po sa mga battery at gulong ng inyong mga sasakyan, punta kayo sa Criskit Enterprises. Yan po ay nasa loob ng Pilar, bago pumasok ng gate ng Pilar Subdivision. At pwede nyo hanapin Sister Levin Rafael. At para naman po sa mga pag-aaral ng inyong anak, pwede kayo mag-enroll sa Jesus Our Wisdom Christian School, Bacoor, Cavite. Hallelujah! Yan po ay nasa Medwood Subdivision. Glory to God. Thank you, Brother Bob. Hallelujah. At sa mga nangangailangan bumiyahe, wala kayong sasakyan, kontakin nyo lang si Brother Lloyd Nedres para po sa mga car rental services o kaya si Brother Fred Lopez. At sa mga libro ng inyong mga kumpanya, Keeping Fair, Sister Lily Pangilinan, at gustong magpatayo ng bahay, magpa-renovate ng kanilang mga tahanan, andyan po ang architectural team, Architect Leo Rosas. At para po naman sa mga GPS ng inyong mga sasakyan, o ano man po, pwede kayong makipag-alam sa Skyhawk GPS, Redlink Internet Services at Mobile Device Integration Services. Hallelujah! Purihin ang ating Panginoon. So shoutout muna tayo sa mga viewer natin, sa mga nanonood sa kanilang mga watch party, kay Bing Solis, Brian Concepcion, William Latore, Luzgarda Bautista, Norma Ablas, at Romel Caringal. Ganun din po, shoutout din po kay Pearly De La Cruz at kay Lenny Ignacio. Shoutout po kay Stella Carmen ng Lawag City. At kay Alea Buenaluz, Gloria Bitog, Neil Francia Tama, Wensena, Danny Chong. Meron din kay Jerry Dizon de la Rosa, kay Sister Shea Franzuela Bambalan, Maria Baluwagan Acohedo at Nanet Tupas. Shoutout din po kay Evangeline Sabino, Gemini, at ganoon din po kay Emil Dalipe ng Scotland at Nice Dominguez ng Israel. Then, shoutout daw po kay Gloria Rapacon, Ronnie Katipunan Cleope, Boy Galang, Lizelle Hondo, Reni de los Reyes, Delia Pajarillo, Ellen Gomez at Julie Bagpantay. Sa himig ko ng tugtugin ito mga kapatid, muli ang inyong lingkod ay pangsamantala pong magpapaalam at para po sa mga nais magpadala at magbigay ng kanilang mga tulong at ayuda tanong para po sa mga lingkod ng Panginoon, pwede po kayong makipag-alam po sa amin. Ano po? PM nyo lang po ako at ganoon din po sa mga kapatid po natin na patuloy na yung mga nagpadala po, salamat po. Ang Diyos po ang gaganti sa inyong pong mga kalooban. Ano po sa inyong pong mabuting kalooban? Sa inyong pong ang puso. Ang Diyos ang magbabalik ng mga biyaya at pagpapalang yan sa inyong buhay. Hallelujah. So nawa po mga kapatid ay manatili tayong ligtas, manatili tayong malusog, at manatiling matibay at matatag sa gitna ng mga bagyo ng buhay na pinagdadaanan natin. Po, wag po kayong mag-aatubili na lumapit at lumulog sa banal na trono ng ating Panginoon sapagkat sa Kanya ay walang imposible. Sumaati nawa ang kanyang dakilang pag-ibig, pagharian nawa tayo ng kanyang patuloy na pagliligtas, saan man tayo pumunta at pumaroon mga kapatid, ay baunin natin ang kanyang kaligtasan at ang walang hanggang pakikipisan at pakikisama ng kanyang banal na Espiritu ang patuloy na dadaloy sa atin upang magharian tayo ng kanyang kapayapaan. Hallelujah. Sa Diyos ang lahat ng papuri, mga kapatid, pagpalain tayong lahat ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Good day! God bless you all. Hallelujah. To God be all the glory. Ingat-ingat. See you tomorrow. Sa karamdaman